Iyan po ang realidad ng buhay natin sa ngayon na, no? At yan talaga ang challenge sa mga magulang kasi pinagsasabay natin ang pagtatrabaho at pagmamagulang sa ating mga anak. Pero syempre, minsan hindi natin maiwasan na medyo absent tayo ng mga magulang sa ating mga anak. Siguro sa ganung paraan na lang po, siguraduhin natin na yung mga bata, na, yung mga anak natin, naiiwan sa mga tamang tao, mga mabubuting tao at hindi sila sasaktan, hindi sila tuturuan ng hindi maganda at gagabayan pa rin sila. At harinawa po, pagkagabi, halimbawa, pag sa araw, nagtatrabaho, sa gabi may time tayo or sa weekend, huwag tayong mawalan ng family bonding. Magkaroon tayo palagi ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Kung sila po ay mga toddlers pa, makipaglaro tayo every now and then sa kanila. Tignan natin nasaan ang interest nila at alamin natin ano yung mga bagay na gusto nila para po maramdaman nila na pwede silang makipag-usap sa atin so that pag lumalaki na po sila, makikita nila tayo ng mga magulang nila as someone na pwede nilang lapitan, hindi someone na kailangan nilang pagtaguan. So mahalaga na talagang magkaroon ng quality time sa kanilang mga anak para naman kahit papano, 'di ba, mapag-share din nitong kanilang anak kung ano yung mga gusto nilang sabihin, malaman din ng mga magulang kung ano yung pinagdaraanan ng kanilang anak. So Dok, kapag naman yung naging setup naman kunyari sa bahay, itong magulang naghiwalay po sila, paano naman makaka-apekto ito sa paglaki ng isang bata? Enough pa rin ba yung correct parenting kahit yung isang magulang lang yung sumusubaybay or gumagabay sa kanilang anak? Maganda katanungan yan, Bobo Nicole. So, para sagutin ng direkta, opo, kaya pa rin po kahit isa na lang yung magulang na nagpapalaki. Although, mahirap yon sa parte ng magulang. Siyempre, kung ito man po yung nanay o kung ito yung tatay. Alam din natin na ang broken family ay hindi maganda at as much as possible ayaw natin. Sa kabilang banda, no, unawaan po natin ng realidad ng buhay na may mga ganyang pangyayari talaga sa ating lipunan na marami ang nagkakaroon ng broken marriage. Pero tandaan po natin na kung masira man ang ating marriage sa ating mga asawa, huwag sana nating sirain naman yung ating pagiging nanay o pagiging tatay sa ating mga anak. Ito po ay dapat galingan pa natin, bigyan natin ng tamang tuon at pansin, okay, to strive further para maging at manatili na mabuting magulang sa ating mga anak kahit nga maghihiwalay na tayo dun sa ating mga asawa. Nahari na naman po ay huwag mangyari. So mahalaga pa rin na kahit papaano kung sakali mang naghiwalay yung magulang ng bata, at least meron pa rin co-parenting na nangyayari para hindi naman maramdaman ng bata na mayroong kulang sa kanya. So Doc, pero hindi pa rin natin maiwasan, Doc, minsan na talagang maapektuhan itong bata kapag ganito yung kanilang pinagdadaanan. Ano naman, Doc, yung palatandaan na yung pag-uugali ng isang bata ay maaring naapektuhan ng mga nangyayari sa kanilang bahay? Una, nagkakaroon to ng pagbabago dun sa kanyang pang-araw-araw na gawi. So, yung daily routine niya nagkaroon ng disruption. Halimbawa, hindi makatulog or tulog na tulog. Hindi makakain or kain ng kain. Tapos, biglang nagiging disoriented. Tinatanong mo, hindi makasagot ng matino. Nagiging bugnutin. So, tawag dito, little provocation, frustrated na siya. So, ilan lamang po ito sa mga psychosocial factors na maaaring sintomas na merong ingrained or malalim na psychological problem ang isang bata. Ang mga bata po kasi hindi pa nila kayang unawain yung kanilang nararamdaman. Kaya nangyayari, ina-act out nila yung kanilang nararamdaman na hindi pa nila kayang unawain sa kanilang isipan. Kaya dapat po, careful tayo doon sa mga sudden changes. Kasama na rin po dito yung all of the sudden, laging masakit yung tiyan ng bata, laging parang nadudumi, ganyan. Pero kapag pina-check up mo naman sa doktor, turn out maayos naman yung kanilang gastric system, halimbawa. Ito po ay maaaring senyales ng malalim na stress.
So nararamdaman pala physically, Dok, no, kapag may pinagdadaanan yung isang bata. Hindi lang emotionally na itong kanyang pinagdadaanan ay nakikita ng isang magulang. So, Dok, paano naman makakatulong itong mga magulang o di kaya yung mga guro upang masuportahan naman yung pag-unlad ng isang bata? Napakagandang katanungan, Bobo Nicole, kasi talagang tayo po ng mga magulang at mga guro bilang mga pangalawang magulang, ika nga natin, napakalaki talaga ng gampanin pagdating sa total development and well-being ng ating mga kabataan. Sa mga magulang po, unang-una, palalimin natin ang ating pakikipagrelasyon sa ating mga anak. Kausapin natin sila, makipagkwentuhan tayo sa kanila, habang minimaintain natin yung disiplina na dapat nilang sinusunod. At bigyan natin ng tamang panahon yung ating mga anak upang makapagsiwalat ng kanilang saloobin, ng kanilang iniisip, ng kanilang mga karanasan. Nang hindi tayo nagiging invalidating sa kanilang karanasan. I understand tayo po, may tendency tayo na, kami nga nung araw, di ba, may mga ganyan tayo na paraan sa pakikipag-usap sa mga kabataan. Kapag ka po tayo may kipagkwentuhan sa ating mga anak, tanggalin muna natin yon. Unless gusto mong palalimin pa yung usapan na pwede mong sabihin, kami nung bata kami, alam mo ba, ganito naman ang style. Something like that. Para ito naman ay kapulutan din nila ng aral. Yung ganitong klase na pakikipag-ugnayan sa ating mga anak, malalim na po ito at napakahalaga po nito kung tutuusin. Sa ating mga kaguruan, pwede po nilang ipagpatuloy yung ganong klase ng pagmamagulang sa kanilang mga estudyante. Ibig sabihin, bukod sa pagtuturo, kumustahin natin sila. I'm pretty sure po ginagawa ng mga kaguruan natin yan. Kasi may mga homeroom guidance naman tayo. At ang mga kaguruan po natin ay na-train na ng Department of Education kung paano yung tamang approaches doon sa ating mga kabataan. Minsan nga po, parang ang problema pa, sumusobra ang mga kabataan, ang mga teachers ang naapektuhan. May mga ganyang yugto. Pero meron din po yung kabaligtaran. Kaya talagang we need to meet in the middle. Kaya kung titignan po natin, Bombo Nicole, ang simula talaga nito sa loob ng tahanan. Kapag ang bata ay maayos at maganda ang kanyang disposisyon, papasok yan sa eskwelahan na may magandang asal, mabuting ugali, at magandang pakikipag-ugnayan din sa kanyang mga klase at mga guro.